Mainit ang sikat ng araw sa kalsada nang muling humiga sa gilid ng bangketa ang batang si Elias, 14 na taong gulang, payat at marumi ang damit. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lungkot, ngunit nananatili ang tapang sa bawat araw na lumilipas. Sa tabi niya ay nakahiga ang kanyang nakababatang kapatid na si Liza, isang batang 9 na taong gulang na may maputlang mukha at payat na katawan. Magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa pabrika, wala na silang ibang matuluyan kundi ang malamig na sementong kalsada ng Maynila. "Kuya, gutom na ako," mahinang wika ni Liza habang hawak ang tiyan. Napatingin si Elias sa kapatid, pinipilit huwag ipakita ang sariling pagod at gutom. "Magtiis ka lang, Liza. Mamaya makakahanap tayo ng pagkain. Baka may magbigay ng tinapay," sagot niya. Pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid kahit siya mismo ay nanghihina. Araw-araw ay pamamalimos ang naging paraan ni Elias para mabuhay silang dalawa. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, nagsisimula na siyang manghingi ng barya sa mga taong dumadaan. Ngunit sa halip na tulong, madalas ay pang-aalipusta ang kanyang nakukuha. "Lumayas kayo riyan, mga batugan," sigaw ng isang gwardiya sa kanila, isang beses nang nakaupo sila sa harap ng isang tindahan. "Wala kayong mararating kung puro pamamalimos lang ang alam ninyo." Hinila agad ni Elias si Liza palayo at naglakad silang dalawa papunta sa isang mas tahimik na kanto. Alam niyang wala silang laban, kaya mas pinili niyang umiwas kesa magpatuloy sa pagtatalo. Pagdating nila sa isang lumang waiting shed, inilabas ni Elias ang maliit na supot ng plastik na naglalaman ng 3 pirasong barya. "Ito lang nakuha ko ngayong umaga," bulong niya. Ngumiti pa rin si Liza kahit ramdam ang gutom. "Ayos na yan, kuya, basta magkasama tayo, hindi ako natatakot." Napatigil si Elias sa sinabi ng kapatid. Sa murang edad nito, marami nang nakita at naranasan si Liza, ngunit nananatili itong matatag at may ngiti. Doon niya mas lalo pang pinanghawakan ang pangarap na balang araw makakaahon sila sa hirap. Isang araw, habang sila'y nakaupo sa gilid ng overpass, dumaan ang isang grupo ng kabataan na nakasuot ng malilinis na uniforme mula sa isang pribadong paaralan. Huminto ang isa sa mga ito, ngumisi at sabay sabing, "Uy, tingnan nyo, mga pulubi." Siguro hindi pa nakakaligo ng 1 linggo. Nagtawanan ng iba at sabay-sabay silang naglakad palayo. "Kuya, bakit sila ganun?" tanong ni Liza. Napayuko habang hawak ang kanyang lumang laruan na stuffed toy na natagpuan lamang nila sa basurahan. "Hindi nila alam ang pakiramdam natin, Liza," sagot ni Elias. "Hayaan mo na lang, huwag kang lilingon sa kanila." Sa kabila ng mga pang-iinsulto at hirap, hindi tumigil si Elias na humanap ng paraan. Minsan, umapasok siya sa junk shop at nagbebenta ng bote at bakal na nauuhan niya sa basurahan. Kapalit nito ay kaunting barya na agad niyang ginagastos para sa lugaw na para sa kapatid. "Kuya, bakit hindi mo kainin to?" tanong ni Liza isang gabi, nang magsalo sila sa isang mangkok ng lugaw. "Busog pa ako," sagot ni Elias habang pinagmamasdan ang kapatid. Alam niyang kasinungalingan iyon dahil halos wala na siyang lakas. Ngunit para kay Liza, handa siyang magsakripisyo. Lumipas ang mga linggo at buwan at lalo pang humirap ang kanilang sitwasyon. Dumating ang panahon na 3 araw na silang halos walang laman ang sikmura. Sa kalsada, naririnig nila ang tunog ng mga jeep at kotse at ang amoy ng pagkain mula sa mga fast food chain ay lalo lang nagpaalala ng kanilang gutom. Isang hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng isang kalsada, dumaan ang isang lalaking nakabarong at may hawak na malinis na briefcase. Naglakas loob si Elias na humingi ng tulong. "Sir, baka po pwedeng kahit barya lang," mahinang pakiusap niya. Ngunit imbes na barya, isang masamang tingin ang iginawad sa kanya ng lalaki. "Trabaho ang kailangan nyo, hindi limos. Kaya kayo naghihirap kasi umaasa lang kayo." Mariing sagot nito bago umalis. Napayuko si Elias. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit nang makita niya ang kapatid na halos makakulog sa sobrang gutom, muli siyang bumangon at inanghawakan ang determinasyon. "Liza,
Sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Pangako ko, balang araw. Hindi na tayo ganito. Hindi tayo habang buhay kakain ng tira-tira. Naniniwala ako sa iyo, kuya. Sagot ng bata na may ngiti pa rin, sa kabila ng pagod. Bawat araw ay ilaw walang pagbabago para sa kanila. Ngunit sa puso ni Elias, nagsimulang sumibol ang pangarap. Isang pangarap na minsan ay pinagtatawanan ng iba, ngunit alam niyang kaya niyang abutin. Ang pangarap na maiahon si Liza at balang araw ipakita sa mundo na kahit ang isang pulubi ay may karapatang mangarap ng mas maganda. At sa bawat pangyaring tumadaan, unti-unting nabubuo ang kanilang kwento. Isang kwentong magsisimula sa hirap, ngunit magtatapos sa hindi inaasahang pag-angat. Sa ngayon, ang tanging hawak lamang ni Elias ay ang kanyang matibay na loob at ang pagmamahal sa kapatid na nagsisilbing ilaw sa madilim nilang daan. Lumipas ang mga araw at lalo pang tumindi ang kanilang kahirapan. Si Elias at si Liza ay nadising isang umaga na halos wala ng laman ang kanilang tiyan. 3 araw na silang hindi nakakakain ng maayos. Ang huli nilang kinain ay isang pirasong tinapay na pinaghati-hatian nilang dalawa. Ang kanilang mga katawan ay nanghihina at ang kanilang mga mata ay malabo na sa gutom. Kuya, masakit na ang tiyan ko, mahinang wika ni Liza habang nakahiga sa karton na kanilang higaan. Pinilit ni Elias na ngumiti kahit ramdam din niya ang matinding kirot sa sariling tiyan. Sandali lang, Liza. Hahanap ako ng paraan. Basta magpahinga ka muna. Tumayo si Elias at lumabas sa eskinita kung saan sila nakatago mula sa ulan at init ng araw. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang pagmamahal sa kapatid ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Naglakad siya sa kahabaan ng kalsada, nagbabaka sakaling may taong maawa. Sa gilid ng isang restaurant, nakita niya ang ilang pirasong tirang pagkain na itinapon sa basurahan. Tiningnan niya ito ng matagal. Sa loob ng kanyang isipan, may laban sa pagitan ng dignidad at pangangailangan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kapatid na gutom, napalunok siya ng laway at kinuha ang piraso ng tinapay na halos natapakan na. Habang hawak niya ito, may dumating na 2 lalaki. Hoy bata, anong ginagawa mo dyan? Namumulot ka na naman ng basura? Napalunok si Elias at mabilis na lumayo, dala ang tinapay. Pasensya na po, para lang sa kapatid ko, sagot niya habang tumatakbo. Tumigil lamang siya nang marating ang kanilang taguan. Ibinigay niya agad kay Liza ang tinapay. Kainin mo na to, Liza, para sa iyo yan. Ngunit tiningnan siya ng kapatid at umiling. Kuya, hati tayo. Hindi ko kayang kumain kung alam kong hindi ka rin kakain. Napaluha si Elias, ngunit pinilit niyang kumain ng maliit na kagat habang ibinigay ang halos lahat kay Liza. Kinabukasan, muling lumabas si Elias para maghanap ng barya. Lumapit siya sa isang ginang na bumibili ng prutas. Ate, baka po pwedeng kahit kaunting barya lang. Gutom na po kami ng kapatid ko. Ngunit imbes na tulungan, inapunan siya nito ng masamang tingin. Lumayas ka nga bata. Mga tulad mo ang dahilan kung bakit madumi ang paligid. Napayuko si Elias at naglakad palayo, dala ang bigat ng mga salitang iyon. Ang kanyang puso ay tila dinudurog, ngunit hindi niya pinahintulutang masira siya. Bumalik siya sa kapatid at niyakap ito. Magtiis ka lang, Liza. Lalaban tayo. Lumipas pa ang mga linggo at hindi na lang gutom ang kanilang problema. Si Liza ay madalas magkasakit dahil sa kakulangan ng pagkain at gamot. Isang gabi, nilagnat ito ng mataas at nanginginig ang katawan. Kuya, ang lamig. Mahinang bulong ng bata. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kamay ng kapatid. Huwag kang mag-alala. May paraan. Hahanap ako ng gamot. Lumabas siya at naghanap ng butika. Ngunit nang makita niya ang presyo ng gamot, halos madurog ang kanyang puso. Wala siyang sapat na pera, kaya lumapit siya sa parmasyutika. Miss, pwede po ba kahit kalahati lang? Wala po kasi akong pera. Ngunit matigas ang tugon nito. Pasensya na bata, hindi pwede. Bumalik ka na lang kapag may pera ka. Lumabas si Elias na halos mawala ng pag-asa. Sa kalsada, umupo siya at napaiyak. Ngunit biglang naalala niya ang sinabi ng kapatid. Basta magkasama tayo, hindi ako natatakot. Pinunasan niya ang luha at bumalik kay Liza.
dala ang isang baso ng maligamgam na tubig na hiningi niya mula sa karinderya. "Eto Liza, makakatulong to." Sa kabila ng lahat, ngumiti pa rin ang bata. "Salamat kuya, ikaw lang ang lakas ko." Kinabukasan, desisyon si Elias na hindi na lang umasa sa limos. Pumunta siya sa tambakan ng basura at doon naghanap ng mga bote at bakal. Sa bawat supot na kanyang pinupulot, nag-iipon siya ng pag-asa. Kinagabihan, nakapagbenta siya at nakabili ng 2 mangkok ng lugaw. Habang kumakain, tiningnan siya ni Liza. "Kuya, kaya natin to. Kahit mahirap, basta't magkasama tayo, hindi tayo susuko." Napangiti si Elias at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Oo, Liza, hindi tayo susuko. Balang araw magiging mas maganda ang buhay natin." At sa mga salitang iyon, muling nabuhay ang kanyang loob. Ang gutom at hirap ay hindi naglaho, ngunit ang pangarap na umahon mula sa kahirapan ay nagsimula ng lumaki sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, pinanghahawakan niya ang pangako sa kapatid na balang araw, hindi na sila mamamalimos at hindi na nila mararanasan ang sakit ng gutom. Mabilis ang ikot ng buhay sa lungsod. Ang mga tao'y nagmamadaling makauwi o makapasok sa trabaho, abala sa kani-kanilang mga cellphone, at tila walang oras upang tumingin sa paligid. Sa gitna ng abalang iyon, nakaupo si Elias sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ang mga dumaraang sasakyan. Sa tabi niya, nakahiga si Liza, pilit na natutulog kahit maingay ang paligid. Lumapit ang isang batang kasing edad ni Liza at nagtanong, "Kuya, bakit hindi ka sumasama sa amin sa pagtitinda ng sampagita? May kita rin doon." Umiling si Elias. "Ayokong iwan si Liza. Masama ang pakiramdam niya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan." Napailing ang bata at naglakad palayo. Iniwan si Elias sa kanyang iniisip. Habang nagmumuni-muni, napansin niya ang isang matandang babae na naglalakad ng tila walang patutunguhan. Pawisan ito, nakayuko, at tila nalilito kung saan pupunta. May hawak itong maliit na bag na luma at pudpud. Ang buhok niya ay nakapusod, ngunit magulo, at ang kanyang mga mata ay parang balisa. Bakit kaya nag-iisa yung lola na yon? Tanong ni Elias sa sarili. Napansin niya rin na ang ibang tao ay lumalayo o tumatawa pa habang dumadaan ang matanda. May mga nagbubulungan at may isang binatilyong sumigaw ng, "Sira ulo siguro yan, naligaw na." Hindi na kayanan ni Elias na panoorin lang ang pang-aalipusta. Mabilis siyang tumayo, iniwan si Liza na natutulog at lumapit sa matanda. "Lola, ayos lang po ba kayo?" Maingat na tanong niya. Napalingon ang matanda at tila nagulat. "Iho, hindi ko alam kung saan ako. Ang daming sasakyan, ang ingay. Hindi ko alam kung nasaan ang bahay ko." Lumapit si Elias at inalalayan ito. "Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin natin ang daan. May hinahanap po ba kayong lugar?" Ngumiti ang babae, may bakas ng luha sa gilid ng kanyang mata. "Oo iho, may gusali akong pinupuntahan, pero hindi ko na maalala kung paano makabalik." Ang daming naglalakad pero ni isa walang lumapit. Hinawakan ni Elias ang kamay ng matanda. "Ako na po ang tutulong sa inyo. Basta po sabihin niyo lang kung ano ang pangalan ng gusali." Naglakad silang magkasama. Habang naglalakad, inilabas ni Elias ang maliit na tinapay na natitira sana para sa kanya at kay Liza. Inalok niya ito sa babae. "Lola, kainin niyo muna to. Kahit papaano makakadagdag yan sa lakas ninyo." Tumingin ang babae at nag-alangan. "Pero paano ka? Bata ka pa. Kailangan mo yan." Ngumiti si Elias. "Mas importante po na may lakas kayo. Ako, kaya ko pang tiisin." Naluha ang matanda at tinanggap ang tinapay. "Ang bait mo, iho. Sa dinami-dami ng taong dinaanan ko, ikaw lang ang tumulong." Habang naglalakad, dumaan sila sa isang grupo ng mga lalaki na nakatambay. Isa sa mga ito ang nang-asar. "O tingnan nyo, may pulubi ng may bagong alaga. Ha ha ha." Ngunit hindi nagpatinag si Elias. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng matanda at itinuloy ang paglalakad. "Pasensya na lola, kung may nang-aasar, hindi ko sila papansinin," sabi ni Elias.
Walang imik ang matanda, ngunit pinisil niya ang kamay ng bata, tanda ng pasasalamat. Makalipas ang ilang minuto, tumigil sila sa tapat ng isang mataas at maringgal na gusali. Malaki ito at tila pag-aari ng mayayaman. Tumitig ang matanda sa gusali, tila nakilala ito. Ito yon, mahina niyang sambit. Salamat, iho, nadala mo ako pabalik. Nagulat si Elias. Ito po ba talaga ang hinahanap ninyo? Ang laki at ang ganda ng gusali, Lola? Tumango ang matanda at ngumiti. Oo, at ikaw, hindi ko makakalimutan. Isa kang mabuting bata. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang pirasong papel. May nakasulat na pangalan at address doon. Inabot niya ito kay Elias. Hawakan mo to, iho. Bumisita ka rito kapag may oras ka. Huwag kang matatakot. Sabihin mo lang pangalan ko. Tinanggap ni Elias ang papel, bagamat nagtataka kung bakit mahalaga iyon. Salamat po, Lola. Sana maging maayos na kayo. Bago pumasok ang matanda sa gusali, lumingon siya kay Elias at numiti ng malambing. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Tandaan mo yan. Habang naglalakad pabalik sa taguan nila ni Liza, hawak-hawak ni Elias ang papel. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya. May halong kaba at pag-asa na para bang may malaking pagbabagong darating sa kanilang buhay dahil sa simpleng pagtulong na iyon. Pagdating niya sa eskinita, nagising si Liza at agad siyang tinanong, "Kuya, saan ka galing? Kanina pa ako nag-aalala." Mumiti si Elias at ipinakita ang papel. May tinulungan akong nakandang naligaw. Ang dami kasing hindi pumapansin, kaya ako na ang nag-alalay. Binigyan niya ako ng address. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mahalaga ito. Napatingin si Liza sa papel at ngumiti. Siguro kuya, ito na ang simula ng pagbabago. Tumingin si Elias sa kapatid at sa kabila ng kanilang gutom at hirap, naramdaman niya ang kakaibang liwanag sa kanilang paligid. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit sigurado siyang ang pagkikitang iyon ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay magiging tulay patungo sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Kinabukasan, maaga pa lang ay muling gumising si Elias upang humanap ng paraan para makakain sila ni Liza. Naglakad siya papunta sa kalapit na palengke, dala ang ilang pirasong bote at lata na napulot niya kagabi. Ang init ng araw ay nagsimulang sumiklab sa kanilang balat, at ang amoy ng palengke ay humalo sa amoy ng usok at alikabok. Nang mabenta niya ang mga bote, nakakuha lamang siya ng sapat na barya para sa 2 pirasong pandesal. Pag-uwi niya, nakita niyang nakaupo si Liza sa gilid ng eskinita. Hinihintay siya. Agad niyang inabot ang pandesal. "Eto na, Liza, hati tayo," sabi ni Elias. Umiti si Liza at kumagat ng maliit na bahagi. "Masarap kuya, kahit kaunti lang." Magkasabay silang kumakain, biglang sumagi sa isipan ni Elias ang matandang babaeng tinulungan niya kahapon. Kinanap niya sa bulsa ang papel na ibinigay nito. Binasa niya ang pangalan at address na nakasulat, ngunit hindi niya kilala ang lugar na iyon. Baka may dahilan kung bakit ibinigay niya to. Bulong niya sa sarili. Ilang araw ang lumipas at muling nakita ni Elias ang matanda. Nakaupo ito sa gilid ng kalsada. Mukhang pagod at gutom na naman. Maraming taong dumaraan, ngunit ni isa ay walang lumalapit. May ilan tangang nagtatawanan at nagsabi, "Tingnan nyo, balik na naman yung lola na naliligaw. Sayang oras kung tutulungan pa." Hindi nagdalawang isip si Elias. Agad niyang nilapitan ang matanda. "Lola, naaalala niyo po ako? Ako po yung tumulong sa inyo noong nakaraan." Tumingin ang matanda at tila nabuhayan. "Oo, hiho, ikaw pala. Salamat at narito ka, naligaw na naman ako." Walang pag-atubili, inalalayan ni Elias ang matanda. Habang naglalakad, napansin niyang nanginginig ito sa gutom. Agad niyang inilabas ang natitirang pandesal mula sa kanyang supot. Iyon sana ang kakainin niya para sa tanghalian. "Lola, kainin niyo po muna to. Mas importante pong malakas kayo," sabi ni Elias habang inaabot ang tinapay. Nagulat ang matanda at muntik nang tumanggi. "Pero papaano ka, iho? Bata ka pa. Mas kailangan mo yan," umiling si Elias.
Masasanay na po ako sa gutom. Pero kayo, hindi pwedeng mawalan ng lakas. Tanggapin niyo na po. Dahan-dahang kinuha ng babae ang tinapay at sa unang kagat pa lamang ay tumulo ang kanyang mga luha. Iho, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang dami kong dinaan ng tao pero ikaw lang ang nagbigay sa akin ng pagkain. Sa kanilang paglalakad, may ilang manataong nakatingin. May iba na nagbubulong-buluman na para bang hindi makapaniwala na ang isang pulubi ang siyang may malasakit. May isang lalaki pa na nagsabi ng may halong pang-asar. Ingnan nyo nga naman, pulubi pa ang marunong magbigay. Tayo nga hindi natin magawa. Ngunit hindi pinansin ni Elias ang mga ito. Mas pinili niyang ituon ng atensyon sa matanda. Lola, malapit na po tayo sa gusali. Hawak lang kayo sa akin. Nang makarating sila sa tapat ng gusali, muling tumingin ang matanda kay Elias. Hindi ko talaga alam kung paano ko susuklian ang kabutihan mo, iho. Isa kang biyaya, inilabas nito mula sa kanyang bag ang isa pang papel. Mas maayos at malinaw ang pagkakasulat ng address. Tandaan mo ito, kapag may oras ka, pumunta ka rito. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Tinanggap ni Elias ang papel at nagulat nang makita ang nakasulat. Doña Felisa Hidalgo. Hindi pamilyar ang pangalan sa kanya. Ngunit napansin niyang may bigat ito. Para bang may kapangyarihan ang simpleng pangalan na iyon. Mumiti ang matanda at nagpaalam. Maraming salamat, Elias. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Pagbalik ni Elias kay Liza, ibinahagi niya ang nangyari. Liza, alam mo ba? Binigyan ilit ako ng lola ng address. Mukhang importante talaga siya. Tumingin si Liza na may kislap ang mga mata. Kuya, baka ito na ang sagot sa dasal natin. Baka siya ang magiging dahilan para magbago ang buhay natin. Mumiti si Elias. Ngunit may halong kaba. Hindi ko alam, Liza. Pero kung sakaling totoo ang iniisip mo, siguro nga't may pag-asa. Kinagabihan ang nakahiga silang dalawa sa kanilang karton, nagdasal si Elias. Panginoon, kung ito na po ang simula ng pagbabago, sana bigyan niyo ako ng lakas na ipagpatuloy ito. Hindi ko po to para sa akin, kundi para kay Liza. At sa mga gabing iyon na punong-puno ng pangarap, hindi niya alam na ang simpleng pagtulong na iyon, ang pagbibigay ng tinapay na sanay para sa kanila ay magiging simula ng isang kwento na magpapabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa akbo ng kanilang kapalaran. Magalipas ang ilang araw mula nang huling tulungan ni Elias ang matandang babae, hindi pa rin niyang malimutan ang bigat ng pangalan na nakasulat sa papel. Doña Felisa V. Hidalgo. Habang pinagmamasdan niya ito isang gabi, iniisip niya kung bakit tila napakahalaga ng pangalan na iyon at bakit paulit-ulit na ibinibigay ng matanda ang kanyang address. Hindi man siya nakakaunawa, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, tila may darating na malaking pagbabago. Kuya, sino kaya talaga yung lola na tinutulungan mo? Tanong ni Liza habang nakahiga sa tabi niya. Hindi ko alam, Liza, sagot ni Elias, nakatitig pa rin sa papel. Pero sa dami ng tao, siya lang ang nagbigay sa atin ng bagay na hindi pera kundi pagkakataon. Parang may ibig sabihin to. Sa kabilang banda, sa loob ng marangyang mansyon ng Hidalgo, nakaupo si Doña Felisa sa isang malapad at mamahaling upuan. Suot niya ang kanyang mamahaling bestida at may alahas na kumikislap sa ilaw ng chandelier. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may lungkot sa kanyang mga mata. Donya, bakit po kayo lumalabas ng mag-isa? Tanong ng isa sa kanyang mga katiwala. Delikado po sa labas, hindi ligtas sa kalye, lalo na't hindi kayo kasama ng mga gwardya. Mumiti si Doña Felisa at tumugon. Ginagawa ko ito upang makita kung may natitira pang mga taong may malasakit. Sa tagal kong nabuhay, puro tao na lang ang lumalapit dahil sa pera ko. Gusto kong makita kung sino pa ang tunay na tao, yung tutulong kahit walang kapalit. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy si Elias sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Ngunit hindi niya namalayang sinusubaybayan pala siya mula sa malayo. Isang nakabihis na driver ang lihim na nagmamasid sa kanya. Iniulat ang lahat kay Doña Felisa. Donya, nakita ko na naman po ang batang iyon.
wika ng driver. Totoo pong mabait siya. Kahit gutom, ibinigay niya ang tinapay sa inyo. Napangiti si Doña Felisa, bahagyang naluluha. Kung alam lang ng batang iyon na sa kabila ng itsura ko sa kalsada, ako ang may-ari ng kumpanyang pinagmumulan ng halos lahat ng kayamanan sa bansang ito. Ang buong Hidalgo Group, siya ang tunay na nakakita sa akin bilang tao, hindi bilang bilyonarya. Samantala, si Elias ay muling nag-alaga kay Lisa na nilagnat na naman. Wala siyang pambili ng gamot, kaya't nagdasal siya ng taimtim. Habang nakayuko, napansin niyang nakatingin si Liza sa papel. "Kuya, baka siya na ang sagot sa dasal natin," mahinang sabi ni Liza. Kung siya man ay mayaman o hindi, ramdam ko po na mabuti siyang tao. Napabuntong hininga si Elias. "Oo, Liza. Pero paano naman ako makakalapit sa kanya? Hindi ako katulad ng mga taong tinatanggap sa mga malalaking gusali. Pulubi lang ako, ngunit hindi naalis sa isip niya ang paalala ng matanda. Bumisita ka rito. Sabihin mo lang ang pangalan ko." Isang gabi, muling bumalik si Doña Felisa sa lansangan. Ngunit sa pagkakataong ito, dala na niya ang kanyang sasakyan na malayo lang nakaparada. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng damit na ginagamit tuwing lumalabas ng palihim. Doon niya muling nakita sina Elias at Liza magkahawak kamay at natutulog sa gilid ng bangketa. Tahimik siyang lumapit at iniwan ang isang maliit na supot ng pagkain malapit sa kanilang higaan. Nang magising si Elias, nagulat siya sa nakita. May mainit na tinapay at isang maliit na bote ng gatas para kay Liza. "Kuya, saan galing ito?" tanong ni Liza na tuwang-tuwa. "Hindi ko alam, pero sigurado ako mula kay Lola yon," sagot ni Elias. Habang kumakain sila, hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Doña Felisa mula sa loob ng kanyang sasakyan. At sa kanyang puso, nagdesisyon siya, "Hindi ko sila pababayaan. Sisiguraduhin kong ang batang ito si Elias ay makararanas ng buhay na nararapat sa kanya." Kinabukasan, kumalat sa ilang pahayagan ang balitang nakita si Doña Felisa na naglalakad ng mag-isa sa lungsod. Ngunit karamihan ay hindi naniniwala. Sa publiko, kilala si Doña Felisa bilang isang makapangyarihang bilyonarya na bihirang lumabas at makihalubilo. Ngunit sa katotohanan, lihim siyang lumalabas upang makita ang tunay na mukha ng lipunan. "Ito ang hindi nila alam," sabi niya sa sarili habang tinititigan ang larawan ni Elias na kinunang ng kanyang driver. "Nasa gitna ng lahat ng kayamanan ko, isang pulubi ang nagpakita sa akin ng kabutihang hindi ko nakita sa iba." Samantala, patuloy pa ring naguguluhan si Elias. "Liza, bakit kaya parang kakaiba ang pakiramdam ko tuwing nakikita ko si Lola? Para bang hindi siya ordinaryong tao?" Ngumiti si Liza. "Siguro kasi, espesyal siya. Kuya, baka siya talaga ang ipapadala ng Diyos para baguhin ang buhay natin." At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Elias ang papel na may pangalan at adres, hindi niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang babae na hindi pinapansin ng iba ay ang mismong magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng isang bagong kapalaran. Sa di kalayuan, si Doña Felisa naman ay nakatingin sa buwan mula sa kanyang mansyon. Hawak-hawak ang larawan ng kanyang mga apo na matagal nang namatay sa isang aksidente. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matagal nang nawalang init ng pamilya sa tuwing naiisip niya si Elias at Liza. "Kung alam lang nila kung sino talaga ako," bulong niya sa sarili, bago pumikit at nagdesisyon na tuluyang ipakilala ang kanyang tunay na katauhan sa tamang oras. Makalipas ang ilang araw mula nang huling tulungan ni Elias ang matandang babae, hindi pa rin niya malimutan ang bigat ng pangalan na nakasulat sa papel, Doña Felisa V. Hidalgo. Habang pinagmamasdan niya ito isang gabi, iniisip niya kung bakit tila napakahalaga ng pangalan na iyon at bakit paulit-ulit na ibinibigay ng matanda ang kanyang address. Hindi man siya nakakaunawa, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Tila may darating na malaking pagbabago. "Kuya, sino kaya talaga yung lola na tinutuluman mo?" tanong ni Lisa habang nakahiga sa tabi niya. "Hindi ko alam, Lisa.
Sagot ni Elias, nakatitig pa rin sa papel. Pero sa dami ng tao, siya lang ang nagbigay sa atin ng bagay na hindi pera, kundi pagkakataon. Parang may ibig sabihin to. Sa kabilang banda, sa loob ng marangyang mansyon ng Hidalgo, nakaupo si Doña Felisa sa isang malapad at mamahaling upuan. Suot niya ang kanyang mamahaling bestida at may alahas na kumikislap sa ilaw ng chandelier. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may lungkot sa kanyang mga mata. Donya, bakit po kayo lumalabas ng mag-isa? Tanong ng isa sa kanyang mga katiwala. Delikado po sa labas. Hindi ligtas sa kalye, lalo na't hindi kayo kasama ng mga gwardya. Ngumiti si Doña Felisa at tumugon. Ginagawa ko ito upang makita kung may natitira pang mga taong may malasakit. Sa tagal kong nabuhay, puro tao na lang ang lumalapit dahil sa pera ko. Gusto kong makita kung sino pa ang tunay na tao, yung tutulong kahit walang kapalit. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy si Elias sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Ngunit hindi niya namalayang, sinusubaybayan pala siya mula sa malayo. Isang nakabilis na driver ang lihim na nagmamasid sa kanya. Iniulat ang lahat kay Doña Felisa. Donya, nakita ko na naman po ang batang iyon, wika ng driver. Totoo pong mabait siya. Kahit gutom, ibinigay niya ang tinapay sa inyo. Napangiti si Doña Felisa, bahagyang naluluha. Kung alam lang ng batang iyon na sa kabila ng itsura ko sa kalsada, ako ang may-ari ng kumpanyang pinagmumulan ng halos lahat ng tayamanan sa bansang ito. Ang buong Hidalgo Group, siya ang tunay na nakakita sa akin bilang tao, hindi bilang bilyonarya. Samantala, si Elias ay muling nag-alaga kay Liza na nilagnat na naman. Wala siyang pambili ng gamot, kaya't nagdasal siya ng taimtim. Habang nakayuko, napansin niyang nakatingin si Liza sa papel. Kuya, baka siya na ang sagot sa dasal natin. Mahinang sabi ni Liza. Kung siya man ay mayaman o hindi, ramdam ko po na mabuti siyang tao. Napabuntong hininga si Elias. Oo, Liza, pero paano naman ako makakalapit sa kanya? Hindi ako katulad ng mga taong tinatanggap sa mga malalaking gusali. Pulubi lang ako. Ngunit hindi na alis sa isip niya ang paalala ng matanda. Bumisita ka rito. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Isang gabi, muling bumalik si Doña Felisa sa lansangan. Ngunit sa pagkakataong ito, dala na niya ang kanyang sasakyan na malayo lang nakaparada. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng damit na ginagamit tuwing lumalabas ng palihim. Doon niya muling nakita sina Elias at Liza, magkahawak kamay at natutulog sa gilid ng bangketa. Tahimik siyang lumapit at iniwan ang isang maliit na supot ng pagkain malapit sa kanilang higaan. Nang magising si Elias, nagulat siya sa nakita. May mainit na tinapay at isang maliit na bote ng gatas para kay Liza. Kuya, saan galing ito? Tanong ni Liza na tuwang-tuwa. Hindi ko alam, pero sigurado ako, mula kay Lola yon, sagot ni Elias. Habang kumakain sila, hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Doña Felisa mula sa loob ng kanyang sasakyan. At sa kanyang puso, nagdesisyon siya. Hindi ko sila pababayaan. Sisiguraduhin kong ang batang ito, si Elias, ay makararanas ng buhay na nararapat sa kanya. Kinabukasan, kumalat sa ilang pahayagan ang balitang nakita si Doña Felisa na naglalakad ng mag-isa sa lungsod. Ngunit karamihan ay hindi naniniwala. Sa publiko, kilala si Doña Felisa bilang isang makapangyarihang bilyonarya na bihirang lumabas at makihalubilo. Ngunit sa katotohanan, lihim siyang lumalabas upang makita ang tunay na mukha ng lipunan. Ito ang hindi nila alam, sabi niya sa sarili habang tinititigan ang larawan ni Elias na kinunan ng kanyang driver. Nasa gitna ng lahat ng kayamanan ko, isang pulubi ang nagpakita sa akin ng kabutihang hindi ko nakita sa iba. Samantala, patuloy pa ring naguguluhan si Elias. Liza, bakit kaya parang kakaiba ang pakiramdam ko tuwing nakikita ko si Lola? Para bang hindi siya ordinaryong tao? Ngumiti si Liza. Siguro kasi, espesyal siya, kuya. Baka siya talaga ang ipapadala ng Diyos para baguhin ang buhay natin. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Elias ang papel na may pangalan at address, hindi niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang babae na hindi pinapansin ng iba
ay ang mismong magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng isang bagong kapalaran. Sa di kalayuan, si Doña Felisa naman ay nakatingin sa buwan mula sa kanyang mansyon. Hawak-hawak ang larawan ng kanyang mga apo na matagal nang namatay sa isang aksidente. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matagal nang nawalang init ng pamilya sa tuwing naiisip niya si Elias at Liza. Kung alam lang nila kung sino talaga ako, bulong niya sa sarili bago pumikit at nagdesisyon na tuluyang ipakilala ang kanyang tunay na katauhan sa tamang oras. Mula nang magbigay ng pagkain si Doña Felisa kina Elias at Liza, tila nagkaroon ng kakaibang pag-asa ang magkapatid. Hindi nila alam kung bakit may taong nagmamalasakit sa kanila sa kabila ng kanilang kalagayan. Ngunit para kay Elias, nanatiling palaisipan ang lahat, lalo na't hawak niya pa rin ang papel na may pangalan at address ng matanda. Isang hapon, habang nakahiga sila ni Liza sa gilid ng bangketa, biglang huminto sa harapan nila ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme at gwapo ang tindig. "Ikaw ba si Elias?" tanong ng isa. Seryoso ang mukha. Nagulat si Elias at halos hindi makapagsalita. Opo, bakit po?" "May nag-uutos na dalhin ka at ang kapatid mo," sagot ng lalaki. "Sumama kayo, hindi kayo mapapahamak." Nagkatinginan sina Elias at Liza. Kita sa mukha ng bata ang takot. "Kuya, baka dalhin nila tayo kung saan?" bulong ni Liza habang humahawak sa braso niya. Hinaplos ni Elias ang buhok ng kapatid at mahinahong sagot, "Huwag kang matakot, Liza. Sasamahan kita kahit saan. Tiwala tayo." Maingat silang sumakay sa sasakyan. Sa unang pagkakataon, nakaupo sila sa loob ng isang mamahaling kotse. Ang malambot na upuan, malamig na hangin mula sa aircon, at amoy ng halimuyak ay tila ibang mundo para sa kanila. "Kuya, parang panaginip to," mahinang wika ni Liza, nakadungaw sa bintana. Nagpigil ng luha si Elias. Alam niyang hindi pa nila alam kung saan sila patutungo, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking mansyon. Ang mataas na gate, malawak na hardin, at naglalakihang estatwa ay tilang eksena sa pelikula para sa dalawang bata. Bumukas ang gate at dinala sila papasok ng sasakyan. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga tauhan na may halong pagtataka at pag-aalinlangan sa kanilang tingin. Halatang nagtataka kung bakit dalawang batang marumi at payat ang ipinasok sa loob ng ganoong marangyang tahanan. "Bakit nandito ang mga batang yan?" bulong ng isa sa mga kasambahay. "Pulubi yata ang mga yan." Ngunit agad silang pinatahimik ng isa pang lalaki. "Tahimik kayo! Utos to ng Donya." Dinala sina Elias at Liza sa isang malawak na bulwagan. Doon, nakaupo sa isang antigong upuan si Doña Felisa. Malinis at elegante ang itsura. Hindi na siya ang babaeng naliligaw at pawisan sa lansangan. Napahinto si Elias, halos hindi makapaniwala. "Lola, kayo po ba talaga yan?" Ngumiti ang matanda, mainit at puno ng lambing. "Oo, Elias, ako nga ito. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi sa'yo kung sino ako." Nagkatinginan ang mga tauhan, nagulat sa sinabi ng Donya. Lumapit si Doña Felisa sa kanila at hinawakan ang kamay ni Elias. "Tinulungan mo ako kahit wala kang inaasahan. Hindi mo ako tinuring na walang kwenta. Kahit paakala ng lahat ay isa akong baliw na naliligaw. Dahil doon, gusto kong pasalamatan ka." Nagulat si Elias at napatango lang. "Hindi ko naman po yun ginawa para sa kapalit. Ginawa ko po yun kasi alam kong tama." Napangiti ang matanda at doon kita mas lalo pang hinangaan. Ipinatawag ni Doña Felisa ang kanyang mga tauhan at ipinakilala sina Elias at Liza. "Mula ngayon ituring niyo silang mga espesyal na bisita. Walang mga alipusta sa kanila dahil sila ang dahilan kung bakit muli kong naramdaman na may mga taong marunong pa ring magmahal ng kapwa." Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kamag-anak ni Doña Felisa na naroon at halatang hindi sang-ayon. "Donya, sigurado po ba kayo?"
Pulubi ang mga batang ito? Baka ginagamit lang nila kayo? Sabi ng isa, halatang mayabang at nagdududa. Tumayo si Elias at mahinahong sumagot. Pasensya na po, pero hindi namin intensyon ang masama. Kung ayaw niyo po, aalis na lang kami. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Doña Felisa. Hindi, Elias. Dito kayo. Ako ang may-ari ng bahay na ito at ako ang nagpasya. Wala nang makakapigil pa. Tahimik ang lahat. Ang boses ni Doña Felisa ay may bigat na walang sinumang makakalaban. Pagkatapos ng usapan, inihatid ang magkapatid sa isang silid na may malinis na kama, kumot at pagkain. Sa unang pagkakataon, natulog sila sa komportableng higaan at hindi sa malamig na sementong kalsada. Kuya, ang lambot ng kama, sigaw ni Lisa na parang batang nakatanggap ng regalo. Napangiti si Elias at niyakap ang kapatid. Oo Lisa, hindi na tayo nasa kalsada. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag tayong makakalimot kung saan tayo galing. Kinagabihan, bago sila matulog, pumasok si Doña Felisa sa kanilang silid. Elias, Lisa, mula ngayon, hindi na kayo magugutom. Huwag kayong matatakot. Ako na ang bahala sa inyo. Napaluha si Lisa at yumakap sa matanda. Salamat po, Lola. Hindi po namin to malilimutan. At sa gabing iyon, nakatulog silang may ngiti sa labi, bit-bit ang bagong pag-asa. Hindi pa nila alam ang lahat ng mangyayari, ngunit malinaw sa kanilang puso. Ang araw na iyon ay ang simula ng pagbubukas ng pintuan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kinabukasan ng kanilang pagdating sa mansyon, maagang nagising si Elias. Sanay siya sa ingay ng kalsada, busina ng mga sasakyan, sigaw ng mga nagtitinda at amoy ng usok. Ngunit ngayon, ibang-iba ang kanyang taligid. Manambot ang higaan, malamig ang hangin mula sa malaking bentilador, at sa halip na ingay ng lansangan ay awit na mga ibon mula sa malawak na hardin ang kanyang naririnig. Kuya, gising ka na pala. Bulong ni Lisa na nakahiga pa, may ngiti sa labi. Parang panaginip lang to. Hindi na ako nagising sa lamig ng sementong kalsada. Ngumiti si Elias at hinaplos ang buhok ng kapatid. Oo nga Lisa, pero wag nating kalimutan kung saan tayo galing. Huwag tayong magpakakampante. Habang nag-uusap sila, biglang kumatok ang isang kasambahay. Pagbukas ng pinto, isang trais ng pagkain ang inihain sa kanila. Mainit na sopas, pandesal, gatas at prutas. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Kuya, ang dami ng pagkain! Masayang sigaw ng bata. Hindi makapaniwala si Elias. Noon lang niya, nakita ang ganoong klaseng almusal. Ngunit bago siyang kumain, saglit siyang tumingin kay Liza. Kumain ka na agad, Liza, para lumakas ka. Ngumiti si Liza, sabay kagat sa tinapay. Ang sarap, kuya. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakakain ng ganito. Nang matapos silang kumain, dinala sila ng isa sa mga tauhan sa malawak na hardin ng mansyon. Doon ay sinalubong sila ni Doña Felisa. Nakabestida siya, elegante at dignified, ngunit ang kanyang ngiti ay nananatiling malambing. Magandang umaga Elias at Liza, bati niya. Kumusta ang unang gabi ninyo dito? Donya, maraming salamat po, sagot ni Elias. Nakayuko. Hindi po namin alam kung paano namin maipapakita ang pasasalamat namin. Umiling ang matanda at hinawakan ang balikat ng binata. Hindi mo kailangang magpasalamat, Elias. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit kayo narito. Ang ginawa mo ay walang kapalit at iyon ang mas mahalaga. Habang naglalakad sila sa hardin, ipinakilala ni Doña Felisa ang ilan sa kanyang pamilya at tauhan. Ngunit halatang hindi lahat ay tanggap ang presensya ng magkapatid. Lola, bakit naman pulubi ang dinala mo rito? Pabulong ngunit mapanuyang tanong ng isang apo ng Donya. Maraming batang nangangailangan. Pero sila pa, narinig iyon ni Elias. Napayuko siya at naramdaman ang sakit ng pangungutya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Doña Felisa. Hindi ninyo sila naiintindihan. Sila ang nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao ay tumitingin sa yaman. Ang dalawang batang ito
ay may pusong ginto higit pa sa kayamanan na meron tayo. Natahimik ang lahat. Ang boses ng Donya ay may kapangyarihan na walang sino man ang makakalaban. Sa sumunod na mga araw, tinuring silang mga espesyal na bisita ng Donya. Ipinasyal sila sa malawak na librarya ng mansyon, ipinakita ang swimming pool at ipinakilala sa mga kasambahay na may mabuting kalooban. Ngunit, hindi lahat ay maayos. May ilang tauhan na palihim na nang-aalipusta. Mga pulubi lang naman yan. Hindi bagay dito. Bulong ng isa habang naglilinis ng mesa. Naririnig iyon ni Elias, ngunit pinipili niyang manahimik. Sa tuwing nadarama niya ang sakit ng pangungutya, tinitingnan niya si Liza na masayang naglalaro sa hardin. Doon niya naaalala bakit siya nagpapatuloy. Basta masaya si Lisa, kakayanin ko lahat. Pulong niya sa sarili. Isang gabi, habang kumakain sila sa hapagkainan kasama si Doña Felisa, napansin ni Elias na ang pagkain ay masasarap at sagana. Halos lahat ng putahe ay bago sa kanilang panlasa, adobo na may mamahaling sangkap, sinigang na may hipon at prutas na imported. Elias, Lisa, huwag kayong mahihiya. Kumain kayo ng marami, sabi ni Doña Felisa. Tahimik na tumango si Elias, ngunit nagpasya siyang kontrolado ang pagkain. Lola, baka po masayang lang kung sobra. Hindi po kami sanay sa sobra-sobra. Napangiti si Doña Felisa, at iyan ang isa sa dahilan kung bakit lalo ko kayong gusto. Marunong kayong magpakumbaba. Matapos ang hapunan, pinatawag ni Doña Felisa ang kanyang pamilya at mga tauhan. Sa harap ng lahat, ipinakilala niya ng formal sina Elias at Liza. Mula ngayon, sila ay tuturing kong bahagi ng aking pamilya. Mariin niyang wika. Ang dalawang batang ito ay hindi dapat tignan base sa kanilang itsura o pinagmulan. Sa kanilang kabutihan, nakita ko ang tunay na kayamanan. Nagbulungan ang ilan, may mga nagulat at may mga halatang hindi sang-ayon. Ngunit walang naglakas loob na kumontra. Kinagabihan, bago sila matulog, nakaupo si Elias sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan niya ang malawak na hardin at ang mga ilaw ng mansyon. Lumapit si Liza at umupo sa tabi niya. Kuya, parang hindi ko na gustong bumalik sa lansangan. Ang sarap pala ng buhay kapag hindi ka na giniginaw at hindi na nagugutom. Hinaplos ni Elias ang buhok ng kapatid. Oo, Liza, pero kahit ano pang mangyari, hindi natin dapat kalimutan kung sino tayo. Ang buhay na ito, regalo lang. Kaya dapat magpakabuti tayo lagi. Mumiti si Liza at yumakap sa kanya. Basta kasama kita, kuya, masaya na ako. At sa gabing iyon, parehong natulog ang magkapatid na may ngiti sa labi. Hindi pa nila alam ang mga pagsubok na darating. Ngunit malinaw sa kanila na sa tulong ng isang matandang babae na minsan ay tinulungan nila sa lansangan, nagsimula na ang kanilang bagong mundo. Makalipas ang ilang linggo sa mansyon, unti-unting nagbabago ang araw-araw na buhay ni na Elias at Liza. Kung dati gising sila bago sumikat ang araw upang maghanap ng makakain, ngayon ay may kasambahay na nagdadala ng agahan sa kanilang silid. Kung dati karton lang ang higaan nila, ngayon ay malambot na kama at makapal na kumot ang sumasalo sa kanilang pagod. Ngunit hindi naging madali ang paglipat mula sa kalsada tungo sa marangyang tahanan. Sa unang mga araw, ramdam nila ang pag-aalinlangan ng ilan sa mga tauhan. Habang naglalakad sila sa malawak na bulwagan, naririnig nila ang bulungan sa kanilang likuran. Hindi bagay dito ang mga batang yan, mahinang sabi ng isang kasambahay. Nakakatakot. Baka mamaya magnakaw? Dagdag ng isa pa. Napayuko si Elias. Sanay na siya sa ganoong mga salita. Ngunit ngayong nasa loob sila ng mansyon, mas masakit itong marinig. Hindi niya sinagot ang mga ito. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Liza at itinuloy ang paglalakad. Isang hapon, habang naglalaro si Liza sa hardin, biglang lumapit ang isang batang babae, apo ng pinsan ni Doña Felisa. May edad na 10 taon at halatang lumaki sa marangyang pamumuhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng batang babae na may halong pang-aasar.
Hindi bagay sa'yo ang lugar na to. Dapat nasa kalsada ka lang. Naluha si Liza at hindi nakasagot. Mabilis na lumapit si Elias at hinarap ang bata. Walang karapatan ang sinuman na maliitin ang kapatid ko. Kahit pilubi kami, may karapatan kaming mabuhay ng marangal. Imiyak ang batang babae at tumakbo palayo, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Doña Felisa. Narinig niya ang lahat. Elias, tama ang ginawa mo na ipagtanggol ang kapatid mo. Wika ng matanda, ag mong hahayaang apihin kayo ng kahit sino dito. Mula ngayon, ako mismo ang magsisigurado na wala nang mang-aalipusta sa inyo. Gayunpaman, hindi natapos doon ang kanilang mga pagsubok. Habang ipinakikilala ni Doña Felisa ang ideya na papag-aralin sila, maraming kamag-anak ang tumutol. Lola, sigurado po ba kayo? Gagastos kayo para sa kanila? Hindi sila tunay na bahagi ng pamilya? Wika ng isa sa kanyang pamangkin. Mariing sumagot si Doña Felisa. Ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ang pamilya ay mga taong marunong magmahal at magpakita ng kabutihan. At nakikita ko iyon kina Elias at Liza. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ni Elias ang bigat ng kanilang mga mata na nakatingin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Elias na maging masipag at huwag maging pabigat. Tinulungan niya ang mga hardinero sa pagdidilig, ang mga kusinera sa pagbubuhat ng mga gulay, at kahit ang mga tagalinis ng mansyon. Elias, hindi mo kailangang gawin yan, sabi ng isa sa mga kasambahay na unti-unting lumambot ang puso sa kanya. Ngumiti si Elias. Sanay na po ako sa trabaho. Mas gusto ko pong makatulong kaysa nakaupo lang. Dahil dito, nagsimulang magbago ang tingin ng ilang tauhan. Nakita nila ang kasipagan at kababaang loob ng bata at unti-unti ay natutunan nilang igalang siya. Samantala, si Liza naman ay mas nahirapang mag-adjust. Madalas siyang nahihiya at natatakot sa mga bagong mukha. Kapag iniimbitahan siyang maglaro ng ibang bata, umiiling lang siya at mas pinipiling manatili sa tabi ni Elias. Kuya, baka hindi nila ako magustuhan? Iba sila sa atin, bulong ni Liza isang gabi. Hinaplos ni Elias ang buhok ng kapatid at mahinahong wika. Hindi mo kailangang matakot, Liza. Kahit iba tayo, basta mabuti ang puso mo, makikita nila yon. Dumating ang araw na tinanong sila ni Doña Felisa, handa na ba kayong pumasok sa paaralan? Doon ninyo matutunan ang mga bagay na makakatulong sa inyo balang araw. Nagkatinginan sina Elias at Liza. May kaba sa kanilang mga mata, ngunit may pag-asa rin. Opo, Lola, sagot ni Elias. Handa po kaming sumubok. Para kay Liza, gagawin ko ang lahat. Ngunit bago magsimula ang kanilang bagong yugto, muling lumapit sa kanila ang isang kamag-anak ni Doña Felisa. Huwag kayong umasa masyado, malamig na sabi nito. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo maaabot ang antas namin. Pulubi pa rin kayo sa mata ng lahat. Nasaktan si Elias, ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. Siguro nga pulubi kami noon. Pero ang puso namin hindi kailanman maghihirap. At iyon ang hindi ninyo mauunawaan. Tumalikod siya hawak ang kamay ni Liza. At sa kanyang isip ay ipinangako niyang ipapakita balang araw na mali ang lahat ng namamaliit sa kanila. At sa gabing iyon, habang nakahiga silang dalawa sa malambot na kama, nagdasal si Elias, Panginoon, salamat sa bagong buhay na ibinigay niyo sa amin. Bigyan niyo po ako ng lakas para patuloy na ipagtanggol si Liza at suklian ang kabutihang ipinakita sa amin ni Lola. Ang kanilang paninirahan sa mansyon ay hindi naging madali, ngunit sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan, mas lalo nilang natutunan na ang bagong mundong ito ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa pagtitiyaga, kabutihan at paninindigan. Sa kabila ng mga pangungutya, natutunan nilang tumayo ng taas noo at yakapin ang bagong pagkakataong ipinagkaloob sa kanila. Dumating ang araw na opisyal nang ipinakilala ni Doña Felisa sa paaralan sina Elias at Liza. Sa unang pagkakataon, nakasuot sila ng malilinis na uniforme.
puting polo at asul na pantalon si Elias, at palda na may garter at blouse naman si Liza. Habang nakatayo sila sa harap ng paaralan, ramdam ang kaba sa kanilang mga dibdib. Hindi sila sanay sa ganoong kapaligiran. Sanay sila sa alikabok ng kalsada at sa malamig na simento. "Kuya, parang hindi ako makahinga," bulong ni Lisa habang mahigpit na hawak ang kamay ng kapatid. Ngumiti si Elias upang palakasin ang loob ng kapatid. "Huwag kang matakot, Lisa. Nandito ako. Magkasama tayong haharap dito." Pagpasok nila sa silid-aralan, napansin agad ng mga kaklase ang kanilang pagiging kakaiba. Bagamat malinis ang kanilang uniforme, hindi nito natatakpan ang kanilang manipis na katawan at payat na itsura. May ilan na nagbulungan. "Mga pulubi yata yan ah," sabi ng isang bata, sabay tawa. "Siguro hindi pa nakapasok ng eskwela yan, kahit minsan," dagdag ng isa. Napayuko si Lisa, halatang nasasaktan. Ngunit agad siyang tinapik ni Elias sa balikat at bumulong. "Huwag mong pakinggan yan. Nandito tayo para matuto, hindi para makipagtalo." Sa unang linggo, naging mahirap para kay Elias ang makasabay sa aralin. Hindi siya marunong magsulat ng maayos at halos hindi niya alam ang ilan sa mga simpleng leksyon. Ngunit sa halip na sumuko, ginugol niya ang gabi sa pagbabasa ng mga librong binigay ni Doña Felisa. Isang gabi, nadatnan siya ni Liza na nakayuko at nagsusulat sa ilalim ng ilaw ng lampara. "Kuya, hindi ka pa natutulog?" Umiling si Elias. "Hindi pa, Liza, kailangan kong matutunan lahat ng to. Para sa atin to, para sa kinabukasan mo." Napangiti si Liza at niyakap ang kanyang kapatid. "Alam kong kaya mo, kuya." Samantala, si Lisa ay nakitaan ng kakaibang talento sa sining at musika. Isang araw, tinuruan sila ng guro ng pagkanta. Tahimik lamang siya noong una, ngunit nang siya'y magsimulang umawit, natigilan ang buong klase. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. "Ang ganda ng boses mo," sabi ng guro na halatang namangha. Ngunit may isang kaklase na nagsabi, "Hindi naman sapat ang ganda ng boses kung pulubi ka pa rin." Umiyak si Lisa, ngunit muling sumugod si Elias upang ipagtanggol siya. "Tigilan niyo, kapatid ko, hindi hadlang ang pinagmulan para magtagumpay." Natahimik ang buong klase, at mula noon, nagsimulang magkaroon ng respeto ang ilan sa kanila para sa magkapatid. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti nang nakakasabay si Elias sa aralin. Madalas siyang nasa unahan ng klase at nagtatanong kapag hindi niya naiintindihan ang leksyon. Nakita ng mga guro ang kanyang kasipagan at dedikasyon. "Elias, isa ka sa pinakamasisipag na estudyante." Wika ng kanyang guro isang araw. "Patuloy ka lang. Balang araw malayo ang mararating mo." Hindi makapaniwala si Elias na siya, na dating pulubi at walang direksyon, ay ngayon kinikilala bilang masipag at matalinong estudyante. Sa puso niya, lalo lamang siyang tumibay na ipagpatuloy ang laban. Samantala, si Lisa ay unti-unting gumagaling ang katawan dahil sa tamang pagkain at gamot na ibinibigay sa kanya. Ang dating mapitla at mahina, ngayon ay may sigla na at mas madalas na nakikitang nakangiti. "Kuya, pakiramdam ko, mas malakas na ako ngayon," sabi ni Liza habang naglalakad sila pauwi mula sa eskwela. Ngumiti si Elias at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Salamat sa Diyos, Liza. Lagi mong tandaan, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapakita sa iyo ang mas magandang mundo." Sa tuwing nakikita ni Doña Felisa ang pagbabago sa magkapatid, hindi niya mapigilang mapaluha. Para sa kanya, sila ang naging sagot sa matagal na niyang hinahanap. Ang dahilan para maramdaman niyang may kabuluhan pa ang kanyang kayamanan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring kamag-anak ni Doña Felisa ang tutol sa pag-aaruga niya sa magkapatid. "Lola, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo sila ginagastusan?" tanong ng isa niyang pamangkin. "Wala silang karapatang makuha ang mga bagay na pinaghirapan ng pamilya natin." Ngumiti lamang si Doña Felisa at mariing sagot, "Hindi ko tinitingnan kung saan sila nanggaling. Ang tinitingnan ko ay kung saan sila patutungo. At nakikita ko sa kanila ang kinabukasan na matagal ko nang hinahanap." Isang gabi, habang nakaupo sina Elias at Lisa sa kanilang silid, biglang nagtanong si Lisa, "Kuya, naniniwala ka ba na balang araw, hindi na nila tayo tatawaging pulubi?"
Tahimik na tumingin si Elias sa bintana. Pinagmamasdan ang mga bipuin. Oo, Lisa, maniwala ka. Hindi habang buhay ganito. Balang araw, mararating natin ang pangarap natin. At hindi dahil gusto nating patunayan sa kanila, kundi dahil gusto kong makita kang masaya at ligtas. Mula sa simpleng karton at bangketa, ngayon ay nasa loob na sila ng isang silid na may komportableng kama at kumot. Ngunit higit pa ron, may bagong pag-asa na umusbong sa kanilang mga puso, isang pag-asang dala ng edukasyon, kabutihan at pananalig. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang lumalapit sa katuparan ng kanilang pangarap. Isang kinabukasan na hindi na nila kailangang habulin sa lansangan, kundi unti-unti nilang tinatahak sa tulong ng kanilang determinasyon at sa kamay ng isang matandang bilyonarya na nakita ang kanilang tunay na halaga. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang lumutang ang kakaibang sigla sa buhay nina Elias at Liza. Ngunit, sa kabila ng kanilang pagsusumikap at kabutihan, hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok na kailangang harapin. Sa loob ng mansyon at maging sa labas, may mga taong hindi matanggap na ang dating mga pulubi ay nagkakaroon ng pagkakataong makaangat. Isang araw, matapos ang klase, nagmamadaling lumapit si Liza kay Elias. Halatang naiyak ang bata, dala ang isang maliit na papel na nakasingit sa kanyang bag. "Kuya, may naglagay nito," sabi ni Liza. Nanginginig ang boses. Binasa ni Elias ang nakasulat. "Hindi kayo bagay dito. Kahit anong gawin ninyo, pulubi pa rin ang tingin sa inyo." Nagsalubong ang kilay ni Elias, pinunit ang papel at hinawakan ang balikat ng kapatid. "Liza, huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang saktan ka ng mga salitang yan. Ang mahalaga, alam natin kung ano ang totoo." Ngunit hindi may kakaila, naramdam ni Elias ang bigat ng panghuhusga. Samantala, sa loob ng mansyon, nag-uusap ang dalawang pamangkin ni Doña Felisa. "Huwag nating hayaang patuloy na paboran ng lola ang dalawang batang yon," sabi ng isa. "Kung magpapatuloy ito, baka kunin pa nila ang atensyon at yaman na para sa atin." "May plano ako," sagot ng isa pa. "Gagawan natin sila ng kasalanan. Kapag napatunayan na hindi sila karapat-dapat, mismong si Lola ang magpapalaya sa kanila." Mula roon, nagsimula ang kanilang masamang balak. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa hardin at nag-aaral ng leksyon, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga kasambahay. "Elias, bakit nandito itong mamahaling relo sa bag mo?" tanong nito. Sabay pakita ng relo na halatang pag-aari ng isang mayaman. Nagulat si Elias. "Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko." Narinig ng ilang tauhan at agad na kumalat ang balita. "Nagnanakaw daw si Elias," sigaw ng isa. Naiiyak si Lisa habang pilit ipinagtatanggol ang kapatid. "Hindi gagawin ng kuya ko yan. Hindi siya magnanakaw." Ngunit mas lumakas ang bulungan at panghuhusga. Ang ilan ay muling nagbalik sa dati nilang paniniwala na hindi kailanman magbabago ang isang pulubi. Kinabukasan, pinatawag sila ni Doña Felisa sa bulwagan ng mansyon. Nandoon ang ilan sa mga kamag-anak na halatang sabik na makita silang mapahiya. "Lola, kitang-kita natin ang ebidensya," sabi ng isang pamangkin. "Nasa bag niya ang relo. Hindi ba sapat na pruweba iyon?" Tahimik si Elias, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. "Donya, hindi ko po kinuha ang relo. Hinding-hindi ko po gagawin iyon." Alam ko pong hindi madaling paniwalaan, pero iyon ang katotohanan. Tumayo si Liza at humawak sa kamay ng kapatid. "Lola, kilala ko po si kuya. Mas gugustuhin niyang magutom kaysa magnakaw." Tahimik ang lahat habang nakatingin kay Doña Felisa. Sa kanyang mukha, halatang mabigat ang pasya. Ngunit sa huli, tumingin siya kay Elias at ngumiti. "Naniniwala ako sa iyo, Elias," mariin niyang wika. "Kung may magnanakaw sa bahay na ito, hindi ikaw yon. Mas kilala kita kaysa sa mga taong naninirahan dito ng matagal." Nagulat ang lahat, lalo na ang mga nagplano laban sa magkapatid. Ang kanilang ngiti ng tagumpay ay napalitan ng pagkabigla at inis. Matapos ang pangyayaring iyon,
Lalo pang napatunayan ni Elias ang kanyang integridad. Kahit may mga taong nagtatangkang sirain siya, pinili niyang manatiling matatag at hindi gumanti ng masama. Sa paaralan, nagsikap pa rin siya at hindi pinabayaan ang kanyang mga asignatura. Patuloy siyang pumapasok sa klase at nag-aaral sa gabi kahit madalas ay pagod na pagod na. Nakita ito ng kanyang mga guro at mas lalo siyang hinangaan. Elias, hindi lahat ng estudyante ay may tapang at tiyaga na gaya mo. Sabi ng kanyang guro, tandaan mo, ang mga paninira ay pansamantala lang. Ang tunay na halaga ng tao ay makikita sa kanyang gawa. Samantala, si Liza ay patuloy na umuusbong ang talento sa musika. Sa isang programa ng paaralan, inimbitahan siyang umawit sa harap ng mga magulang at guro. Kinakabahan man siya, hinawakan niya ang pangako ng kuya niya na laging nasa tabi siya. Nang magsimula siyang umawit, tumahimik ang buong silid. Ang kanyang boses ay umaabot hanggang sa kaloob-looban ng mga nakikinig, puno ng emosyon at katapatan. Pagkatapos ng pagtatanghal, malakas na palakpakan ang bumalot sa lugar. Ang galing ng kapatid ko, sigaw ni Elias mula sa gilid. Kitang-kita ang kanyang pagmamalaki. Ngunit kahit may palakpakan at papuri, naroon pa rin ang mga matang mapanghusga. Ang mga kamag-anak ni Doña Felisa ay hindi pa rin matanggap na ang dating mga batang lansangan ay nagiging sentro ng atensyon. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang silid, kinausap ni Elias si Liza. Liza, kahit anong gawin natin, may mga taong hindi matutuwa. Pero huwag kang matakot. Ang mahalaga, alam natin na wala tayong ginagawang mali. Lagi mong tatandaan, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa mga asinungalingan ng iba. Tumango si Liza at yumakap sa kanyang kuya. Oo kuya, hanggat magkasama tayo kakayanin natin lahat. At sa gabing iyon, muling ipinangako ni Elias sa kanyang sarili. Anuman ang balakid, anuman ang kontrabida sa kanilang paligid, hindi siya susuko. Sapagkat para kay Liza at para sa kinabukasan nilang dalawa, handa siyang labanan ang kahit anong unos. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbunga ang lahat ng sakripisyo ni Elias. Kung dati ay nahihirapan siyang makasabay sa klase, ngayon ay palagi na siyang kabilang sa listahan ng mga may mataas na marka. Hindi siya nagkulang sa pagsisikap. Gabi-gabi ay nagsusulat siya ng mga tala, nagbabasa ng libro at humihingi ng tulong sa mga guro upang mas maintindihan ang aralin. Kuya, ang sipag mo talaga, komento ni Liza habang pinagmamasdan siyang nakayuko sa mga pabel. Kahit pagod ka na, hindi ka pa rin tumitigil. Ngumiti si Elias at sumagot, hindi para sa akin lang to, Liza. Para sa ating dalawa. Para sa pangarap natin na hindi na muling bumalik sa kalsada. Bukod sa kanyang katalinuhan sa akademya, nagsimula ring lumitaw ang kanyang talento sa negosyo. Sa maliit na puhunan na ibinigay ni Doña Felisa, sinubukan ni Elias ang pagbebenta ng mga simpleng gamit. Mga lumang libro, school supplies, at ilang laruan. Hindi kalakihan ang kinita niya, ngunit pinakita nito na marunong siyang magpatakbo at magsikap. Isang araw, pinuri siya ni Doña Felisa. Elias, napansin kong mahusay kang mag-isip ng paraan para kumita. Hindi lahat ng batay may ganoong diskarte. Ituloy mo lang at balang araw, magiging malayo ang mararating mo. Napangiti si Elias at sagot, salamat po, Lola. Nais ko pong patunayan na tama ang desisyon ninyo na tulungan kami. Samantala, si Liza ay lalong lumalim ang pagmamahal sa musika. Sa tuwing may pagkakataon, hinihiram niya ang lumang piano sa isang silid ng mansyon. Doon siya nag-eensayo kahit walang nagtuturo. Unti-unti natutunan niyang tugtugin ang ilang simpleng kanta at kalaunan ay nakabuo ng sarili niyang komposisyon. Isang gabi, habang nasa hardin, inanyayahan ni Liza ang kanyang kuya. Kuya, pakinggan mo to. Umupo siya sa harap ng piano at nagsimulang tugtugin ang kanyang sariling kanta. Ang mga nota ay malambing, puno ng damdamin
at tila sumasalamin sa kanilang pinagdaanan mula sa lansangan hanggang sa mansyon. Napaluha si Elias sa narinig. "Liza, ang galing mo! Sigurado akong balang araw maririnig ng mas maraming tao ang musika mo." Tumating ang isang pagkakataon na ang kanilang paaralan ay nagkaroon ng programang pangkultura. Pinili ng guro si Liza upang kumanta at magtanghal ng kanyang sariling awitin. Kinabahan man siya, hinawakan niya ang pangako ng kanyang kuya na laging nasa tabi siya. Sa gabi ng pagtatanghal, puno ang bulwagan ng mga magulang, guro at estudyante. Nang magsimulang umawit si Liza, tumahimik ang lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon at may kakaibang init na dumampi sa puso ng mga nakikinig. Matapos siyang umawit, malakas na palakpakan ang bumalot sa paligid. Tumayo ang mga guro at estudyante upang magbigay ng parangal. At mula sa gilid ng entablado, naroon si Elias, palakpak ng palakpak, halatang punong-puno ng pagmamalaki. Hindi lamang mga kaklase at guro ang napahanga, may ilang bisita mula sa labas ng paaralan na naroon at nakapansin sa talento ni Liza. Pagkatapos ng palabas, nilapitan siya ng isang babae. "Iho, napakaganda ng boses ng kapatid mo," sabi nito kay Elias. Dapat ipagpatuloy niya ito, may kinabukasan siya sa musika. Ngumiti si Elias at nagpasalamat. "Salamat po, gagawin namin ang lahat para masuportahan siya." Mula noon, lalong tumibay ang loob ni Liza. Hindi na siya basta batang mahina at laging nagkakasakit. Sa musika, natagpuan niya ang kanyang lakas at tiwala sa sarili. Habang nagbubuma ang kanilang mga talento, mas lalo lamang nahirapan ang mga taong nais silang pabagsakin. Ang mga kamag-anak ni Doña Felisa na hindi matanggap ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila ay patuloy na nagbabalak ng masama. Ngunit sa tuwing sinusubukan nilang sirain ang magkapatid, lalo lamang lumalakas ang suporta ni Doña Felisa. Isang gabi, habang magkakasama sila sa hapagkainan, tumingin si Doña Felisa sa magkapatid at nagsalita. "Elias, Liza, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sa bawat araw na lumilipas, pinapakita ninyo sa akin na tama ang aking naging desisyon. Hindi lang kayo basta mga batang tinulungan ko. Kayo ang nagbigay muli ng saysay sa buhay ko." Napaluha si Liza at mahigpit na niyakap ang matanda. "Lola, kayo po ang nagligtas sa amin. Hindi namin makakalimutan yon." Tahimik lamang si Elias, ngunit sa kanyang puso, ipinangako niyang itutuloy nila ni Liza ang kanilang pangarap. Hindi lamang para sa kanila, kundi para ipakita rin sa lahat na kahit ang isang pulubi ay maaaring maging inspirasyon kung bibigyan lang ng pagkakataon at marunong magsikap. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang yumabong ang kanilang mga talento. Si Elias sa pag-iisip at paggawa ng mga bagay na makakatulong sa iba, at si Liza sa musika na nagbibigay liwanag sa lahat ng nakikinig. Sa harap ng lahat ng balakid at kontrabida, patuloy silang bumangon, dala ng kanilang tapang, kabutihan at pangarap na magtagumpay. Lumipas pa ang panahon at mas lalo pang tumibay ang kumpiyansa ni Elias sa kanyang sarili. Kung noong una ay palaging nakayuko siya at iniiwasan ang mga mata ng tao dahil sa hiya, ngayon ay matikas na siyang tumatayo sa bawat pagtitipon. Hindi niya nalilimutan ang kanyang pinagmulan, ngunit natutunan na niyang gamitin iyon bilang inspirasyon, hindi bilang kahihiyan. Isang Sabado ng umaga, nagpasiya si Elias na bumalik sa lansangan kung saan sila dati naninirahan ni Liza. Dala-dala niya ang kaunting ipon mula sa mga pinagbentahan niya ng gamit at prutas. Hindi siya nagpunta roon para magpakitang gilas, kundi upang ibahagi ang natutunan niya. Habang naglalakad sa kahabaan ng dating kalsadang naging tahanan nila, nakilala siya ng ilan sa mga batang pulubi. "Uy, si Elias yun! Dati kasama natin yan dito!" Sigaw ng isa. Lumapit ang isang payat na bata, may dalang supot ng lata at bote. "Kuya Elias, totoo bang nakatira ka na sa mansyon?" Ngumiti si Elias at tumango. "Oo, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi ko kayo nalilimutan. Kaya heto, may dala akong pagkain para sa inyo."
Ibinigay niya ang mga supot ng tinapay at gatas. Habang nakikita niya ang ngiti ng mga bata, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng gutom at sakit na pinagdaanan nila ni Liza. Sa kanyang puso, ipinangako niyang gagawin niyang misyon ang makatulong sa iba. Pagbalik sa mansyon, nakaupo siya sa hardin kasama si Liza at Doña Felisa. Ikinuwento niya ang ginawa niya. "Lola, gusto ko pong gumawa ng paraan para matulungan ang mga batang tulad namin noon. Hindi sapat na kami lang ang makaahon. Marami pang naghihirap." Pinagmamasdan siya ni Doña Felisa na may ngiti sa labi. "Iyan ang inaasahan ko sa iyo, Elias. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataong makaangat. Pero ang mas bihira ay yung taong naaalala pa rin ang pinagmulan at nagbabalik upang magbigay." Tumango si Liza. "Kuya, proud ako sa iyo. Ang tapang mo. Gusto ko ring tumulong balang araw gamit ang musika ko." Sa eskwela, mas nakilala pa si Elias bilang leader. Pinili siyang maging representative ng kanilang klase. Noong una, nagdalawang isip siya, ngunit pinanghawakan niya ang tiwala ng kanyang mga kaklase. "Mga kaklase," wika niya sa isang pagpupulong, "hindi man ako galing sa mayamang pamilya, pare-pareho tayong may kakayahan. Ang pagkakaiba lang ay kung taano natin ginagamit ang pagkakataon. Huwag tayong matakot magsikap." Maraming estudyante ang napahanga sa kanyang mga salita. May ilan pang lumapit at nagsabi, "Elias, ikaw ang inspirasyon namin. Kung nagawa mo, kaya rin namin." Sa loob-loob niya, mas lumago ang kanyang pananampalataya sa sarili. Natutunan niyang hindi kailangang maging perpekto para maging huwaran. Kailangan lamang maging totoo at may malasakit. Samantala, si Liza ay nagsimulang makilahok sa iba't ibang programa ng kanilang komunidad. Inimbitahan siyang umawit sa isang pagtitipon na layong makalikom ng pondo para sa mga batang walang tirahan. Habang nasa entablado, tiningnan niya ang mga bata sa harapan. Nakita niya ang sarili at si Elias sa kanila. Maputla, gutom at walang pag-asa noon. Sa kanyang pagkanta, ibinuhos niya ang lahat ng damdaming iyon. Ang kanyang tinig ay nagmistulang panalangin na umaabot sa puso ng lahat ng nakikinig. Pagkatapos ng palabas, lumapit sa kanya ang isang babae. "Iha, hindi lang ganda ng boses mo ang mayroon ka. May kapangyarihan ka ring magbigay ng pag-asa. Huwag mong sayangin yan." Ngumiti si Liza at sa isip niya ay tumatak ang pangarap na gamitin ang kanyang talento hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Dumating ang araw na inimbitahan silang magbigay ng testimonya sa isang youth forum. Doon, ibinahagi ni Elias ang kanilang buhay. "Noon kami ng kapatid ko ay walang matuluyan. Sa kalsada kami natutulog at madalas ay gutom. Pero isang matandang babae ang nagpakita ng malasakit at binigyan kami ng pagkakataon. Natutunan ko na hindi kayamanan ang batayan ng halaga ng tao. Ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan loob at sa kakayahang ibahagi ito sa iba." Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong lugar. Maraming kabataan ang lumapit sa kanila pagkatapos, nagtatanong kung paano sila naging matatag. "Hindi madaling lumaban," sagot ni Elias. "Pero basta't may pananalig at may pagmamahal, hindi ka mawawala sa landas." Pag-uwi nila sa mansyon, nakaupo si Doña Felisa sa beranda. Pinagmamasdan niya sina Elias at Liza na nagkukulitan at nagtatawanan. Sa kanyang puso, nadama niya ang matinding kagalakan. "Elias," wika niya, "mas lalo akong nagiging kampante na ipamana sa iyo ang lahat ng natitira kong kayamanan. Nakikita ko na hindi ka lang basta bata na pinulungan ko. Isa kang taong may malasakit at may kakayahang magbigay ng pag-asa." Namula si Elias at yumuko. "Lola, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, pero gagawin ko po ang lahat para hindi masayang ang tiwala ninyo." Sa sandaling iyon, mas lalong lumago ang kanyang pananampalataya sa sarili. Hindi na lamang siya ang batang pulubi na dati pinagtatawanan ng lahat. Siya na ngayon ang batang unti-unting nagiging inspirasyon. Hindi lamang para kay Liza, kundi para sa lahat ng nakakasaksi sa kanyang kwento. At sa kanilang pagtulog kinagabihan, parehong nakangiti sina Elias at Liza. Sa kanilang mga puso
Alam nilang nagsisimula pa lamang ang mas malaking laban. Ngunit hindi na sila natatakot. Sapagkat ngayon, dala nila ang kumpiyansa, pag-asa at pananampalataya sa sarili. Mga bagay na hindi kailanman mananakaw ng kahirapan o ng mga taong kumokontra sa kanila. Lumipas ang ilang taon at lalo pang tumibay ang relasyon ni na Elias, Liza at ni Doña Felisa. Para sa kanila, hindi na lang ito simpleng pagsasama sa iisang bubong. Isa na itong matatag na ugnayan ng pamilya. Ngunit dumating ang panahong kailangang harapin ni Elias ang isa sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Isang gabi, pinatawag sila ni Doña Felisa sa kanyang silid. Nakaupo ang matanda sa malaking upuan. May hawak na sobre na tila matagal na niyang pinag-isipan bago iabot. Elias, aniya, panahon na upang pag-isipan mo ang mas malawak na hinaharap. Matagal ko nang pinag-isipan ito at nais kong gawing opisyal. Ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat ng aking negosyo at kayamanan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. Lola, hindi po ako handa. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Pulubi lang po ako noon. Paano ako mamumuno sa ganito kalaking yaman? Lumapit si Liza at hinawakan ng kamay ng kanyang kuya. Kuya, huwag mong maliitin ang sarili mo. Simulat sa pool, ikaw ang nagbuhat sa akin. Kung nakaya mong itaguyod ang buhay natin mula sa wala, paano pa kaya ngayon na may pagkakataon ka na? Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang kumalat ang balita sa pamilya ni Doña Felisa, marami ang tutol. Lola, imposibleng ipamana mo ang lahat sa isang batang galing sa lansanan. Hindi siya dugo ng pamilya. Galit na sigaw ng isa sa mga kamag-anak. Tahimik lamang si Doña Felisa, ngunit mariin ang boses ng sumagot. Hindi dugo ang patayan ng pamilya. Ang patayan ay puso. At kay Elias, nakita ko ang lahat ng iyon. Tapang, malasakit at kabutihan na wala sa marami sa inyo. Ngunit lalo lamang lumakas ang pagtutil ng ilan. May ilan pang nagbanta na kakalabanin ang desisyon ng matanda sa korte. Nararamdaman ni Elias ang bigat na responsibilidad. Sa kanyang isip, nagtatalo ang dalawang boses. Ang isa'y nagsasabing hindi siya karapat-dapat at ang isa naman ay nagsasabing ito ang pagkakataong makakatulong siya sa mas marami. Isang gabi, magkasama silang magkapatid sa veranda. Tahimik na nakatanaw sa buwan si Elias. Liza, natatakot ako. Paano kung tama sila? Paano kung hindi ako karapat-dapat? Umiling si Liza at ngumiti. Kuya, huwag kang matakot. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila. Ang mahalaga, gawin mo ito hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Alam kong iyon ang gusto ng puso mo. Niyakap ni Elias ang kapatid. Sa gabing iyon, unti-unti niyang tinanggap sa kanyang puso ang desisyon. Hindi man siya handa noon, alam niyang panahon na upang yakapin ang kapalaran na nakalaan sa kanya. Kinabukasan, humarap siya kay Doña Felisa. Lola, buong tapang niyang sabi, tatanggapin ko po ang responsibilidad. Hindi dahil gusto ko ng kayamanan, kundi dahil gusto kong mas marami pa akong matulungan. Kung ito po ang paraan, handa na po ako. Napaluha si Doña Felisa at niyakap siya ng mahigpit. Alam kong hindi kita nagkamali ang pagkatiwalaan. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pag-asa ng pamilyang ito at higit sa lahat ng mga taong walang tinig at walang kakayahan. At mula roon, nagsimula ang mas malaking laban para kay Elias. Hindi na lamang laban sa kahirapan, kundi laban sa duda, sa inggit at sa mga taong handang sirain siya. Ngunit dala ng kanyang puso at ng pangarap para kay Liza, matatag niyang tinanggap ang hamon. Matapos tanggapin ni Elias ang mabigat na responsibilidad bilang tagapagmana, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng negosyo. Hindi iyon naging madali at bagamat puno siya ng pag-asa, agad niyang naranasan ang unang seryosong pagkatalo. Ang unang proyektong kanyang pinasok ay isang maliit na negosyo para sa pagbili at pagbenta ng mga produktong lokal mula sa mga magsasaka. Layunin niyang bigyan ng mas magandang kita ang mga ito kaysa sa kinikita nila sa mga middleman. Sa papel, maganda ang plano. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan at tiwala ng mga kasosyo, hindi ito nagtagal. Isang araw, habang nakaupo si Elias sa opisina, dumating ang balita mula sa kanyang katuwang. Elias, lugi tayo. Hindi na natin kayang bayaran ang mga magsasaka.
wala na tayong pondo. Nanlumo si Elias, halos manghina ang tuhod. Paano nangyari? Ginawa natin ang lahat ng kaya natin. Ngunit totoo ang nangyari. Malaki ang nawala. Sa unang pagkakataon, mula nang iangat siya ng kapalaran, nakaramdam siya ng matinding kabiguan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga kamag-anak ni Doña Felisa na tutol sa kanya ay muling nagkaroon ng dahilan upang pagtawanan siya. Kita niyo na? Pulubi pa rin ang pag-iisip. Hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo. Wika ng isa sa hapagkainan habang nakatingin kay Elias. Sayang ang tiwala ng lola natin. Dagdag pa ng isa. Tahimik lang si Elias, ngunit ramdam niya ang bawat salitang tumatama sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Bumalik ang mga panahong tinitingnan siya ng mga tao na walang silbi. Ang mga pangungutya ay muling bumuhay ng lumang sakit. Ngunit bago pa siya tuluyang madurog, biglang nagsalita si Doña Felisa. Huwag ninyong husgahan si Elias dahil lamang sa pagkatalo. Ang tunay na negosyante ay natututo mula sa kanyang pagkakamali. At sigurado akong mas magiging matatag siya pagkatapos nito. Natahimik ang lahat. Ngunit si Elias, bagamat nakaramdam ng ginhawa sa pagtatanggol ng matanda, ay nanatiling mabigat ang kalooban. Kinagabihan, kinausap siya ni Lisa sa veranda. Kuya, huwag kang sumuko. Naalala mo noong wala tayong makain sa kalsada? Sabi mo sa akin noon, huwag tayong susuko, Lisa. Kahit gutom tayo, basta magkasama, malalampasan natin. Ngayon, hindi ba't mas malakas ka na kaysa dati? Tumingin si Elias sa kapatid at napabuntong hininga. Oo nga, Lisa, pero iba ang bigat ng pagkatalo ngayon. Maraming umaasa, maraming naghihintay na bumagsak ako. Hinawakan ni Lisa ang kamay ng kuya niya. Kuya, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang patunayan mo lang ay sa sarili mo na kaya mong bumangon ulit. Sa sumunod na mga araw, bumalik si Elias sa mga magsasaka at humingi ng tawad. Hindi niya tinakasan ang pagkakamali. Pasensya na po, ani Elias, na kayo ko sa harap ng isang grupo ng magsasaka. Hindi ko po kayo nabayaran sa oras. Kasalanan ko po iyon dahil sa kakulangan ko sa karanasan. Pero nangangako po ako, babalikan ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Ang ilan ay nagalit, ngunit may ilan ding nakaramdam ng respeto. Isa sa matatandang magsasaka ang nagsabi, bihira ang batang gaya mo na aamin ng pagkukulang. Kaya namin pagtawanan ka, kaya ka rin naming tulungan. Bumalik ka kung handa ka na at susuportahan ka namin ulit. Mula sa mga salitang iyon, muling sumiklab ang determinasyon ni Elias. Nang malaman ito ni Doña Felisa, tinawag niya si Elias sa kanyang opisina. Elias, wika ng matanda, hindi ako nagkamali sa iyo. Alam kong mahihirapan ka, pero gusto kong tandaan mo ito. Ang pagkatalo ay hindi katapusan. Ito ay simula ng bagong kaalaman. Napaluha si Elias. Lola, ayaw kong biguin kayo. Ayaw kong mawalan ng tiwala si Lisa sa akin. Hinaplos ni Doña Felisa ang kanyang balikat. Hindi mo kami binigo. Ang bumibigo ay yaong sumusuko. Ikaw, kita ko sa mata mo. Hindi ka susuko. At doon natutunan ni Elias na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa unang pagsubok. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagkatalo at muling pagtayo. Lumipas ang ilang buwan at bagamat hindi agad bumalik ang lahat ng nawala, nagsimula siyang magplano ng panibagong hakbang. Ngunit ngayon, mas maingat, mas mapanuri at mas bukas sa tulong ng mga taong mas nakakaalam. Isang gabi, kinausap niya si Liza. Liza, natutunan ko na hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangan din ng kaalaman at diskarte. Ngayon, mas handa na akong sumubok ulit. Ngumiti si Liza at tumango. Kuya, alam kong kaya mo at hindi ka nag-iisa. Nandito ako at nandito si Lola. Sa lahat ng laban, magkasama tayo. At sa gabing iyon, muling bumangon ang apoy sa puso ni Elias. Hindi siya mananatili sa pagkatalo. Sa halip, gagawin niyang sandata ang kanyang karanasan
upang mas mapatibay ang sarili. Sapagkat para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanang hawak, kundi sa kakayahang muling tumayo pagkatapos madapa. Matapos ang serye ng kabiguan, unti-unti nang bumamon si Elias. Hindi na siya ang batang pulubi na walang alam sa negosyo. Ngayon, dala niya ang mga aral mula sa kanyang unang pagkatalo na hindi sapat ang puso lamang, kundi kailangang samahan ito ng maingat na pagpaplano, pakikipag-ugnayan at pakikinig sa karanasan ng iba. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Doña Felisa at Liza sa hapagkainan, ibinahagi ni Elias ang kanyang bagong plano. "Lola, gusto ko pong bumuo ng isang maliit na kumpanya, pero hindi para sa akin lamang. Gusto ko pong magsimula ng negosyo na tutulong sa mga mangangalakal sa lansangan, mga nagtitinda ng gulay, prutas at iba pang paninda. Kung bibigyan sila ng tamang sistema, hindi na sila magiging alipin ng mga middleman." Natahimik si Doña Felisa at matamang nakinig. "Elias, malaki ang pangarap mo, pero sa nakikita ko, ito ay pangarap na para sa iba, hindi lamang para sa sarili. Iyan ang uri ng pangarap na karapat-dapat ipaglaban. Gagamitin ko ang aking koneksyon upang bigyan ka ng tamang suporta." Tumango si Lisa na may ngiti. "Kuya, siguradong magtatagumpay ka, kasi hindi ka lang basta nagnenegosyo. Nagmamalasakit ka." Sinimulan ni Elias ang maliit na kumpanya na pinangalanan niyang Bagong Pag-asa Trading. Ang unang hakbang ay paglapit sa mga dating nakasalamuhan niya noong pulubi pa siya, mga nagtitinda sa palengke at kalsada. "Mga kuya, ate," wika niya sa isang pulong, "alam kong hirap na hirap kayo sa sistema ngayon. Gusto kong mag-alok ng tulong. Hindi ko kayo papangakuan ng imposible, pero sisiguraduhin ko na mas makatarungan ang kikitain ninyo kung dadaan sa atin ang mga produkto." May ilan na nag-alinlangan. "Elias, magandang sinasabi mo, pero paano kami makatasiguro na hindi katulad ng iba na nang iiwan lang?" tanong ng isang matandang nagtitinda ng gulay. Ngunit agad na sumagot si Elias, "Kung hindi ko po kayo kayang tulungan, wala na rin akong dahilan para ituloy ang kumpanyang ito. Alam niyo kung saan ako galing. Hindi ko po kayang talikuran ang mga taong tulad natin noon." Dahil sa kanyang katapatan, unti-unting nagtiwala ang mga tao. Nagsimula ang kumpanya sa maliit na grupo ng 10 mangangalakal. Hindi naging madali ang unang buwan. Kailangan nilang maghanap ng murang imbakan para sa mga paninda at mag-organisa ng sistema ng pagbebenta. Madalas ay kulang ang pondo at minsan ay napipilitang magtrabaho si Elias, magdamag para ayusin ang mga talaan. Ngunit sa kabula nito, hindi siya sumuko. "Kuya, matulog ka naman kahit sandali," paalala ni Lisa. Minsang nadatnan siya sa opisina. Ngumiti si Elias kahit namumula ang mata. "Hindi pa pwede, Lisa, kapag nagtagumpay ito. Mas maraming bata ang hindi na kailangang maggutom sa kalsada." Dumating ang pagkakataong nagsimulang mamunga ang kanilang pagsusumikap. Ang mga produkto ng kanilang samahan ay unti-unting nakapasok sa ilang tindahan at pamilihan. Hindi nagtagal, dumami ang mga nagtiwala at lumaki ang bilang ng kasapi mula 10, naging 30, hanggang sa umabot ng higit 100 mangangalakal. Isang araw, dumating ang isang mamamahayag upang kapanayamin si Elias. "Ikaw ang itinuturing na batang negosyanteng may puso. Ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" Ngumiti si Elias at sagot, "Wala pong sikreto. Ang totoo, wala akong dala noong una kundi malasakit. Kapag inuna mo ang kapakanan ng tao kaysa sa kita, ang biyaya ay kusang dumarating." Samantala, si Liza ay patuloy na yumayabong sa kanyang musika. Nakilala siya sa kanilang komunidad bilang batang musikero na may kakaibang boses at talento. Inimbitahan siyang magtanghal sa ilang mga programa at unti-unti nagsimulang lumapit ang mga oportunidad. Isang gabi matapos ang kanyang pagtatanghal, nilapitan siya ng isang talent manager. "Iha, napakaganda ng tinig mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, malayo ang mararating mo. Handa akong tulungan ka." Ngumiti si Liza, ngunit tumingin muna kay Elias bago sumagot. "Salamat po, pero lahat ng desisyon ko, pinag-iisipan ko muna kasama ang kuya ko."
siya ang unang naniwala sa akin. Natuwa ang talent manager at nagbigay ng kanyang card. Sa gabing iyon, umuwi si Liza na puno ng pag-asa. Habang sabay na umuusbong ang negosyo ni Elias at ang talento ni Liza, nagsimulang magbago ang tingin ng mga taong dating nang hamak sa kanila. Ang mga kamag-anak ni Doña Felisa na dati kontra ay unti-unti ring nanahimik. Nakita nila na ang batang tinatawag nilang ulubi noon ay ngayon ay iginagalang sa lipunan at ang kanyang kapatid na dating mahina at laging may sakit ay ngayon ay kumikislap sa entablado. Isang gabi habang nag-uusap sina Elias at Liza sa hardin ng mansyon, ngumiti si Liza at nagsabi, "Kuya, hindi ako makapaniwala. Dati sabay tayong umiiyak dahil wala tayong makain. Ngayon, sabay tayong nakikita ng mga tao. Ikaw bilang negosyanteng tumutulong. Ako naman bilang musikero. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin." Hinawakan ni Elias ang kamay ng kanyang kapatid. "Liza, lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ni Lola at sa lakas ng loob mo. Huwag mong kalimutan, hindi ito para sa atin lamang. Marami pang umaasa na makakabangon din sila, kaya hindi tayo titigil." At sa ilalim ng malamlam na buwan, malinaw kay Elias at Liza na ang kanilang pag-angat ay hindi simpleng bunga ng swerte, kundi ng tapang, tiwala at malasakit. Ang batang pulubi na dati tinutulak palayo sa lansangan ay ngayoy isa ng haligi ng pag-asa para sa marami. At ang kanyang kapatid na dati payat at mahina ay ngayoy musikerong nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakarinig. Mabilis ang naging pag-angat ng bagong Pag-asa Trading. Ang maliit na samahan ng mga mangangalakal ay lumabo ng lumago. At sa loob lamang ng ilang taon ay naging isang kinikilalang kumpanya na nagbibigay ng patas na kita at oportunidad sa mga maliliit na negosyante. Hindi lamang ito nakilala sa kanilang lungsod, kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Isang araw, dumating ang isang liham mula sa lokal na pamahalaan. Nakatanggap si Elias ng imbitasyon upang tumanggap ng parangal mula mismo sa alkalde ng lungsod. Ang titulo, Batang Negosyanteng May Puso para sa Masa. "Kuya, totoo ba to? Ikaw ang bibigyan ng parangal?" tanong ni Liza. Halos nangingilid ang luha sa tuwa. Ngumiti si Elias, ngunit may halong kabog ng dibdib. "Hindi lang ito para sa akin, Liza. Para ito sa lahat ng tumulong at naniwala. Para sa ating dalawa. Para kay Lola." Dumating ang araw ng seremonya. Punong-puno ang malaking bulwagan ng mga negosyante, guro, estudyante at mga opisyal ng pamahalaan. Nang ipatawag ang pangalan ni Elias, sabay-sabay na pumalakpak ang lahat. Nakasuot siya ng simpleng barong, ngunit ang kanyang tindig ay uno ng dignidad. Sa lahat ng kabataan, si Elias ay patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Wika ng alkalde habang iniabot ang plake. Mula sa lansangan, ngayoy isa na siyang kuwaran ng kabataan at haligi ng pag-asa sa ating lipunan. Tumayo si Elias sa entablado, hawak ang mikropono. "Maraming salamat po. Hindi ko po kailanmang naisip na darating ako sa puntong ito. Noong bata pa ako, iniisip ko lang kung saan kami makakakain ni Liza sa susunod na araw. Pero ngayon, natutunan ko na ang tunay na layunin ng tagumpay ay hindi para sa sarili lamang. Ito ay para ibahagi at itaas ang iba." Muling bumalot ang palakpakan sa bulwagan at mula sa harap, nakita niya si Doña Felisa at si Liza. Parehong nakangiti at nakatingin sa kanya na puno ng pagmamalaki. Makalipas ang ilang buwan, hindi lamang lokal na pamahalaan ang nakapansin kay Elias. Maging ang pambansang gobyerno ay nagbigay ng pagkilala sa kanya bilang isa sa pinakabatang milyonaryong negosyante sa bansa na nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap. Sa isang panayam, tinanong siya ng reporter, "Elias, ano po ang susi ng inyong tagumpay?" Maayos siyang sumagot, "Ang susi po ay pananampalataya, malasakit at tiyaga. Lahat po ng kabiguan ko ay ginamit kong aral para bumangon muli. At higit sa lahat, hindi ko po nakalimutang lumingon sa pinagmulan ko. Kaya't lahat ng biyayang natanggap ko,
sinisikap kong ibalik sa mga nangangailangan. Samantala, si Liza naman ay nagsimulang makilala bilang batang musikero na nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa tulong ng isang manager na nakakita ng kanyang talento, nakapagtanghal siya sa iba't ibang entablado, mula sa simpleng pagtitipon hanggang sa mga malalaking konserto. Isang gabi, habang nakatayo siya sa entablado at umaawit, napansin niyang marami sa mga manunood ay mga batang lansangan na inimbitahan mismo ni Elias. Nakita niya ang mga ngiti ng mga ito habang nakikinig. Pagkatapos ng kanta, ngumiti si Liza at nagsabi, "Ang kantang ito ay para sa lahat ng batang minsang nawalan ng pag-asa. Huwag kayong susuko. Lagi niyong tandaan, may bukas na mas maganda kaysa sa kahapon." Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan at nakita ni Elias mula sa gilid ng entablado ang kapatid niyang hindi na ang mahina at sakitin, kundi isang matapang at inspiradong dalaga. Sa puntong iyon, unti-unti ring natutunan ng pamilya ni Doña Felisa na tanggapin ang magkapatid. Kung noong unay mariin silang tumututol, ngayon ay napilitan silang umamin sa kanilang pagkakamali. Isang gabi, lumapit ang isa sa mga pinsan kay Elias. "Elias, aaminin ko, noong kalabis kitang kinamuhian. Inisip kong wala kang karapatan dito. Pero ngayon, nakita kong mas nararapat ka pa kaysa sa amin. Patawad sa lahat ng ginawa namin." Tahimik lamang si Elias, ngunit may ngipi sa kanyang labi. "Wala pong problema. Ang mahalaga ay natutunan nating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahalan at respeto." Narinig ito ni Doña Felisa at napaluha. "Elias, Liza, ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Hindi lamang kayo nagtagumpay sa inyong mga pangarap, kundi binago nyo rin ang pananaw ng pamilyang ito." Habang tumatagal, mas lalo pang lumalawak ang pagkilala kina Elias at Liza sa lipunan. Si Elias bilang batang milyonaryong negosyante na tumutulong sa mga maliliit, at si Liza bilang musikero na nagbibigay ng tinig at inspirasyon sa mga batang walang boses. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon, sabay na nagmuni-muni ang magkapatid. "Kuya," ani Liza, "parang kahapon lang, naglalakad tayo sa kalsada at naghahanap ng barya. Ngayon, parang layo na nang narating natin." Tumingin si Elias sa kapatid at numiti. "Oo, Liza, pero tandaan mo, hindi pa dito nagtatapos. Mas malaki pa ang tungkulin natin ngayon. Mas marami pa tayong pwedeng tulungan." Numiti si Liza at tumango. "Basta magkasama tayo, kaya natin." At sa kanilang pagtawa at pag-uusap sa ilalim ng araw, malinaw na hindi na lamang sila basta nakaligtas sa kahirapan. Sila na ngayon ay kinikilala ng lipunan, hindi lang bilang matagumpay, kundi bilang inspirasyon at simbolo ng pag-asa para sa marami.